Morning! So, welcome sa Joe Plantito Vlogs. So, mga plantito at saka plantita. Gusto nyo bang i-transfer kaagad yung baby allocation nyo, itong variegated at saka itong Mickey Mouse? So, ngayong umaga, I will teach you, ipaalam ko sa inyo kung ilang buwan or in terms sa laki ng alocasia, kailan ito dapat i-transplant o kailangan natin siyang kunin sa mother plant. So samahan niyo ako. Actually, ito yung challenge natin kung gaano kalaki ang baby alocasia na ito saka natin i-transplant. Kasi ito guys, based on my own experience, tingnan natin. So, ito yun, based on my own experience. Ganito. Ito yung mother plant ng variegated albo alocasia. So, tingnan natin sa ilalim. So, mga plantito at saka plantita, meron dalawang young babies. So, tingnan nyo ito. So, dahil atat na atat, very eager na dumami ang alocasia natin, alam nyo ba na based on my own experience, i-transfer ko na ganito pa lang siya kalaki. So, i-follow up natin kung successful ba pag ganito i-transfer natin. Ito mga 2 inches lang siya, 2 to 3 inches lang ang height. So, ganito parang i-wean natin siya, i-separate natin from mother plant. So, ganito ang nangyari. Tingnan nyo. So, ito yung bagong i-transfer natin na young baby na variegated albo alocasia. Actually, 1 month pa lang, i-separate ko na kasi alam nyo, very eager tayo na maparami ang ating halaman. So, i-separate ko dito sa area na to. So, direct planted siya on the ground. Ang purpose kasi, mas madaling magtubo guys. Very faster yung growth niya in terms sa laki ng alocasia. But actually, after 1 month, giwin ko na siya, i-separate ko na from mother plant. Ito yung nangyari. Stunted yung growth niya, nagkaroon siya ng dwarfism. So meaning, tingnan nyo, ang liit pa lang niya. Actually, maganda naman ang variegation, pero ito yung disadvantage. Pag early ninyo i-separate, i-transplant, i-take out nyo from the mother plant. So ito ang nangyari. Ito 5 months na siya, pero tingnan nyo, maliit pa rin mga 6 inches pa lang siya. So ito yun ang disadvantage. Pero pag ma-develop na ito, pero matagal. Pag early nyo i-separate from mother plant, matagal ang tubo nyo guys. Matagal siya lumaki. So ito pa ang other basic example. So ito namang isa is kapatid siya, the same siya batch nung isa nating sample. Pero ang difference is maraming dahon na tumubo. 1, 2, 3, 4 at saka 5th. So 5. Pero nag-create pa rin siya ng dwarfism, maliit pa rin, tingnan nyo. So ito yung disadvantage na early transplanting from the mother plant. But meron akong isa na after 3 months ko pa siya i-transfer. Tingnan nyo ang result. So itong malaki na ito yung mother plant. Actually kapatid siya sa dalawang gi-feature natin dito. Actually 3 months ko pa siya gi-separate from the mother plant at saka tinanim ko dito direct to the ground. At saka on the 5th month, sa ika-5 buwan, ito nagkaroon na naman siya ng young babies, 2. Actually, ipaalam ko sa inyo, yung 2 yun, yung gi-mention ko dati, ganito lang siya kalaki nung gi-replant ko, gi-transplant ko, gi-take out ko from the mother plant. So ito yung lessons learned natin na wag mo nang i-separate yung young baby within 1 month. So dapat ito, gi-transfer ko within 3 months, so successful siya. At saka ika-5 buwan, meron na naman siyang young baby. So tingnan nyo. Oh. Diba ang ganda na niya? Ang laki pa ng dahon. Oh. So actually ito siya. Ito. Kapatid ito sa yung ipakita ko kanina. Dito. So the same yung age niya. Pero ito lumiit siya. At saka dormant yung growth niya. Kaya maliit siya kasi separate ko sa mother plant. So ito. So tingnan nyo. Ito yung disadvantage at saka advantage. Ang disadvantage is pag early mo separate from mother plant, maliit siya, hindi katulad nito. Ito, after 3 months saka pa siya transplant. So ito yung learnings natin na ito, gi-transfer natin 1 month pa lang sa from mother plant, maliit siya. Unlike sa iba na malaki naman. So ipakita pa natin itong isa. So ito yung mother plant sa variegated albo alocasia natin. So ngayong umaga, ipaalam ko sa inyo kung ano yung care maintenance niya. Ito.
So pag meron ng wilted leaves, so alam niyo na pag meron na siyang wilted leaves guys, so kailangan na i-take out niyo. So ganito kailangan sa base dapat i-take out dito. So ito tingnan niyo. So ang reason kasi bakit i-take out na natin to, i-prune natin para hindi na siya mag-compete sa absorption sa nutrients. At saka tingnan nyo, so ang laki ng leaf na to, so grabe ang absorption niya sa nutrients kahit wilted na siya. So para ang focus na lang sa development sa absorption sa nutrients dito sa malaki na mga dahon. At saka ito tingnan nyo, so ganito kalaki na mga young babies ng alocasia, pwede niya na natin i-transplant kasi ito mag 3 months na to, so matured na. At saka pwede na siya i-win sa Bisaya pa guys, karang lutason ba. So di na siya dependent sa mother in terms sa absorption sa nutrients. So pwede na natin ito i-separate. At saka itong malaki na alocasia na ito is pwede na natin ito ilagay sa pot. Oh, tingnan nyo, ang ganda ng dahon, no? So in terms naman sa watering, hindi na ito gi-water. Kung may ulan, okay lang. Kung wala, okay lang. So ganito ang resilient ang alocasia kahit wala ng watering kasi malakas siya mag-absorb ng water yung roots niya. So ito maganda ito talaga sa in terms of irrigation. O tingnan nyo, sa height ito is almost 7 feet ang taas. So ito ang technique natin, direct planting on the ground. At saka huwag nyo munang kunin pag 1 month pa lang yung mga maliliit na mga young babies. So on my practice, pinakita ko na sa inyo kung ano yung difference, advantage pag within 3 months pa lang or after 3 months saka nyo pa i-harvest or i-transplant yung young baby na variegated Albo alocasia or any alocasia variety. Kasi pag 1 month pa lang, ang disadvantage, matagal maglaki. So I hope you learn from me kung paano natin ialagaan yung mga alocasia natin, lalo na ang variegated Albo alocasia. At saka tips natin yung kailan siya dapat i-transplant para healthy. At saka malaki ng mga alocasia natin. Yung comments kindly list down below. Paalam nyo, at least magtulungan tayo mga plantito at saka plantito.